Isang mapagpalang umaga sa ating lahat, mga kapatid ko kay Kristo, mula sa The Solid Rock Morning Devotion. Isang kagalakan na muli tayo ay makapagbulay-bulay sa salita ng Panginoon sa umagang ito. Mga ilang minutong pagbubulay-bulay ng mga salita ng Panginoon upang papurihan at sumbahin ang ating Panginoong Hesukristo. Ang ating pong pagbubulay-bulayan ngayong umaga ay matatagpuan sa mga libro ni San Marcos, Kapitulo 1, talatang 14 hanggang 15. Ito ang sinasabi. Pagkatapos ngang madakip si Juan, ay napasa Galilea si Jesus na ipinangangaral ang Ebanghelyo ng Diyos. At sinasabi, naganap na ang panahon at malapit na ang kaharian ng Diyos. Kayo'y mangagsisi at magsisampalataya sa Ebanghelyo. Pinagpala na po tayo sa pagkabasa at sa pagkarinig ng salita ng Panginoon. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos na mapagmahal sa lahat. Naririto ang iyong mga anak, Panginoon, upang pasalamatan ka sa isang gabing nagdaan sa aming mga buhay na kami iyong iniingatan sa aming pagtulog. Salamat sa magandang umaga na iyong ibinigay. Salamat, Panginoon, sa muli mong pagising sa amin, sa muli mong pagbibigay ng buhay, ng lakas at ng karunungan. At sa umagang ito, Panginoon, patuloy kong inilalapit sa inyo ang iyong mga anak na may mga karamdaman. Patuloy mo silang abutin, pagalingin, O Lord, upang sila, O Diyos, ay manumbalik ang mga lakas na nawala. Amin ding inilalapit sa iyo, Panginoon, ang mga kaibigan namin na nagsiselebrate ng kanilang kaarawan ngayong araw na ito. Naway pagpalain mo sila, O Diyos, bigyan mo sila ng magandang kalusugan, mahabang buhay. Gayon din po, O Diyos, sa mga mag-asawang nagsiselebrate ng kanilang anniversary ngayong araw na ito. Ikaw, O Diyos, ay ang nasa gitna sa kanila upang ang pagmamahalan ay patuloy na umiinit sa bawat isang mag-asawa, Panginoon. Puspusin mo sila sa iyong banal na espiritu upang sila, O Diyos, ay patuloy na lumakad bilang mag-asawa at bilang mga anak mong Panginoon dito sa lupa. Amin inilalapit sa iyo, O Diyos, ang aming mga kababayan na nakakaranas ngayon ng kahirapan dahil sa baha. Panginoon, ilayo mo sila sa kapahamakan. Ingatan mo sila, Panginoon. Ang mga pananim, Panginoon, ay ikaw, O Diyos, ang magbibigay sa kanila ng kalakasan upang ito po ay hindi masira dahil sa baha. Gayon din po, Panginoon, ilayo mo sila sa mga landslide. Ikaw ang siyang maghari, mag-protect sa bawat isa, Panginoon. Lord, sa umagang ito, patuloy kong itinataas sa inyo ang aming mga kaibigang mga manggagawa sa ubasan ng aming Diyos, ang mga pastor. Panginoong Hesus, tulungan mo sila sa mga gawain. Lalong-lalo na sa araw na ito, may mga pananambahan ang iba. At ang iba naman, Panginoon, ay bigyan mo sila ng karunungan para sa araw ng bukas ay kanilang magampanan ang kanilang tungkulin bilang mga manggagawa sa uwasan. Panginoong Hesus, ingatan mo ang lahat ng mga manggagawa, lahat ng mga pastor,
na naglilingkod sa inyo, O Diyos. Patuloy mo silang pagpalain kasama ng kanilang buong pamilya. Ilayo mo sila sa anumang kapahamakan. Bigyan mo sila ng karunungan, O Lord, sa kanilang paglilingkod sa inyo, O Diyos. Amin din nilalapit sa inyo, Panginoon, ang mga kaibigan namin na mga construction worker. Ingatan mo sila sa kanilang trabaho, sa paggawa ng mga bahay o building. Ikaw, O Diyos, ang siyang maghari upang sila, Panginoon, ay ligtas sa anumang kapahamakan. Amin din inilalapit sa inyo, Panginoon, ang mga kaibigan namin na ngayon ay nasa mga kapighatian dahil sa nawala na ang kanilang mga mahal sa buhay. Umuwi na sa iyong tahanan. Dahil kami, Panginoon, ay temporary lamang kami dito sa lupa. Dahil ang aming tunay na tahanan, ang tahanan ng aming Panginoong Diyos, ang langit. Amin din nilalapit sa iyo, O Diyos, ang mga kaibigan namin naghahanap ng trabaho, local man o abroad. Naway makasumpong sila ng magandang trabaho sa tulong ng banal na Espiritu Santo upang sila, O Diyos, ay makasumpong ng magandang trabaho. Maraming salamat, Panginoon, sa mga katugunan sa aming mga panalangin. Sa pangalan ni Jesucristo na aming Diyos at tagapagligtas. Amen. Digital native ka ba? Kung nakababad ka sa social media, mga kaibigan, alam mong toxic ito. Bumabaha ng mga bad news at fake news. According to studies, mas mabilis kumalat ang fake news kaysa factual news. At mas attention-grabbing ang news on crimes and scandals kaysa any kind of good news. Nalulunod ang good news sa tsunami ng bad news, hindi lang sa social media, kundi sa buong mundo. Sa panahong ito ng bad news, mga kaibigan, may good news sa kanilang o kailangang marinig ng lahat ng tao. Ito ang magandang balita na mula sa Diyos. Ito ang ebanghelyo na ipinangaral ni Jesucristo. Ang mensahe ng ebanghelyo ay kapatawaran ng ating mga kasalanan at katiyakan ng buhay na walang hanggan sa pamagitan ni Jesucristo. Ito po ay matatagpuan natin sa Juan 3:16. Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak upang ang sinumang sumasampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ipinangako niya ang buhay na masagana at ganap sa maniniwala sa magandang balita. Ayon naman sa Juan 10:10, dumarating ang magnanakaw para lamang magnakaw, pumatay at manira. Naparito ako upang ang mga tupa ay magkaroon ng buhay, buhay na masaganang lubos. Ganyan kapersonal ang ebanghelyo, mga kaibigan. Ngunit hindi lamang ito tungkol sa forgiveness of sin at eternal security natin. Hindi lang ito personal, global din ito. Global din. Ang magandang balita ay tungkol sa paghahari ng Diyos sa ating mga puso at buhay, sa ating pamilya,
barangay, syudad, distrito, probinsya, sa lahat ng mga isla, sa buong Pilipinas, at sa lahat ng bansa sa buong mundo. Paghahari ito ng Diyos, mga kaibigan, hindi lang sa church, kundi sa bawat eskwela at universidad, opisina at negosyo, sining at kultura. Ang paghahari ng Diyos ay makatarungan, mga kaibigan. Sa ligang matuwid ang pinagtayuan, wagas na pag-ibig at ang katapatan ng pamamahala niyang ginagampanan. Awit 89:14. Katuwiran at katulaan ay patibayan ng inyong luklukan. Kagandahang loob at katotohanan ay nagpapauna sa iyong mukha. Itinuro ni Jesus sa mga alagad niya na ipanalangin ang paghahari ng Diyos, na masunod ang kaniyang kalooban dito sa lupa tulad ng sa langit. Mateo 6:10. Gawin nawa ang iyong kalooban kung paano sa langit, gayon din naman sa lupa. Inatasan tayo ni Jesus, mga kaibigan, na maging bahagi sa pagpapatupad ng kalooban ng Diyos dito sa lupa. In our own areas of influence, sa ating mga salita at gawa, we can be a bearers of the good news of God's kingdom. Ang paghahari ng Diyos ang ultimate good news. In the end, it will wipe out all the bad news in the world. Manalangin tayo. Salamat, Panginoon, sa magandang balita na ibinigay ninyo para sa amin. Totoo nga po, marami pong mga fake news ngayon ang lumalabas sa aming mga kapahayagan. May mga karahasan na nangyayari. Pero ang pag-ibig mo, O Diyos, ang siyang mamamayani sa bawat puso ng mga tao, ito po ay ma-wipe out ang lahat ng fake news, ang karahasan dito sa lupa. Dahil pag-ibig na ang maghahari, Panginoon. Kaya kami, Panginoon, nagpapasalamat. Dahil yung una kang umibig sa amin, ibinigay mo ang iyong kaisa-isang anak upang kami tubusin sa aming mga kasalanan. Kaya kami, Panginoon, nagpapasalamat, nagpupuri sa iyong kadakilaan. Sa umagang ito, Diyos, dalangin kong pagpalain mo ang lahat ng nakikinig sa iyong mga salita. Ingatan mo sila, Panginoon, saan man sila pumaroon. Ikaw, O Diyos, ang humawak sa kanila upang hindi sila mapahamak sa anumang kanilang ginagawa. Panginoong Hesus, tulad ng mga alagad mo, nagpapasalamat po kami sa inyong pagtitiwala at pagtawag sa amin para maglingkod sa iyo kahit hindi kami karapat-dapat. Makakaasa po kayo, Panginoon, na hindi namin ito sasayangin ang pagkakataon na ibinibigay ninyo sa amin. Maraming salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen.